Hello, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat po ng aking mga followers, magandang gabi po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-quick review ating bagong Gen 3 version 4 ng Starlink. Ito po yung kanyang dish, napakalaki po ng kanyang dish. So mayroon pong pinagkaiba doon sa Gen 2, Generation 2 na ating ini-install dati. So ngayon, yung Generation 2 po ay hindi na po available. Ngayon po ay dumating itong Gen 3 na mayroon siyang stand, no? Flip stand po siya. So, yung dati po mayroon siyang bakal na stand. So, ngayon ito ay wala na po siya. So, napakalaki po siya, napakalaki po ng kanyang Starlink dish. Ayan. So, makikita nyo, nandyan yung kanyang mga serial number. At dito pala natin ilalagay, i-connect dito yung kanyang cable. Para ma-switch natin or ma-connect natin sa kanyang router. So magkaiba po siya, naging RJ45 na po yung kanyang connector. So ang kaibahan po ng Gen 3 kung i-compare natin yung doon sa dati ay naka Wi-Fi 6 na po ito siya, Wi-Fi 6 technology. Compare doon sa dati ay naka Wi-Fi 5 technology po. So yung mga laman ng box kukunin natin at ipapakita ko po sa inyo. Yun mga ka-Starlink, mayroon siyang kasamang manual. Ito yung kanyang manual kung paano step by step i-install yung Starlink. Ito po. Makikita natin manual po na cartoon. So ngayon, mga ka-Starlink, ang laman po ng kanyang box, mayroon po siyang 15 meters na cable. Ito po yung kanyang 15 meters na cable. Tapos mayroon po siyang power supply. So ito, power supply po ito. Ayan. Power supply po ito. Tapos mayroon po siyang router. Yung router po niya ay naging rectangular na po yung kanyang router. So dito sa ano po, sa kanyang likuran, dito po iso-switch yung kanyang Starlink dish. Tapos mayroon pong i-open dito sa kanyang likod. Mayroon na po siyang built-in na Ethernet adapter. Tapos dito yung kanyang power supply. Dito sa kanyang power supply. Okay. So ngayon mga ka-Starlink, mayroon siyang electrical cord. Ito po dito sa kanyang, kasama din po ito sa kanyang isa-switch ito sa kanyang power supply. So i-demonstrate po natin paano i-assemble, i-assemble yung kanyang mga parts. So ito po, itong kanyang power supply, mayroon siyang sa likod, saksakan sa likod. Itong kasama niyang cord, isasaksak lang po dito sa kanyang likod ng kanyang power supply. So dapat idiin niyo po yan dahil mayroon po siyang mayroon po siyang gas, parang rubber idiin po yan ng maayos. So ngayon, ito naman, ito yung isasaksak natin sa ating kuryente na 220 volts. So yung 220 volts po nakalagay dito sa kanyang power supply na up to 240 volts. So I advise at recommend na gamit kayo ng UPS, uninterrupted power supply, at saka yung power on delay na Panther. Kasi ang power on delay ng Panther, kaya niyang protektahan ang ating device at saka ating Starlink sa pawala-wala na kuryente ng ating lasuriko, So pag nagbo-blink po yan, pwedeng mag-reset ang inyong Starlink at pwede rin masira ang inyong Starlink. Pwede siyang sumabog dahil sa malakas na voltahe. So kailangan nyo po ng power on delay at saka Panther. So ngayon, ito namang kanyang router, mga ka-Starlink. So pag nalagay po natin dito sa portion na to, itong port para sa dish, tapos dito tayo kukuha ng internet sa kanyang built-in na Ethernet adapter. So dito po, ito yung kanyang
power. So dito magsisimula yung kanyang yung kasamang cord na mayroong DC connector. Itong DC connector po. So napakadali lang po i-install ang ating Starlink Gen 3 version 4. So ngayon, itong ating Starlink i-deploy po natin bukas sa May Piagapo, Lanao del Sur dahil doon po ang ating client at nag-request po siya na kukunin po niya ay Gen 3 version 4 ng Starlink. So magandang gabi po sa inyong lahat.